episode number 18. 18! Grabe! Welcome back! Kitang-kita yung hita ko dito. Nandito na naman po ang inyong mga madaling kausap with Apple And Marie! Yay! 18 episode na. Yes. Wala ba kayong napapansin sa hair namin? Shout out sa aming mga hairdresser. One and only! Siyempre, ibig sabihin nun, nakaluwag-luwag Nakaluwag. po kami. Naka-LL. Ako matagal nang maluwag dito. hindi dahil sa podcast natin, ano? Hindi tayo nakaluwag. Baka naman, makaluwag-luwag tayo dahil sa podcast. Yes. Yan, maraming salamat po sa mga nakasubaybay pa din. Correct. Nagko-comment, Correct. nanonood pa din, at yung mga bumalik dun sa ating mga previous episodes ng Yes. ating summer break and yung nanonood itong mga nakaraang Diba episode. nag-summer break pa talaga kami. Alam mo naman, pagod na pagod. Hoy, nakakapagod naman talaga. Ayan, kasi ang daming happenings talaga pag summer. Yes. Kailangan talaga may break. Mm. Nag-break po kami, naghinanap namin ang sarili namin sa Gozo. Natagpuan ulit namin ang sarili namin sa Malta. Wala, dito talaga tayo eh. Dito talaga yung work na. Ayun. Dito ang buhay. Oo. Maraming salamat sa mga nakalipas na mga taga-subaybay, Oo. sumubaybay sa aming mga episode at sa mga nag-antay dahil sa break. Oo, yan. Tapos bumalik na kami. Tapos, yung last episode natin, iba yung setting natin. Di ba? Oo. Bumalik na tayo sa ating, Yes. old setting. Yung last kasi, di ba, nandun, ang ganda kaya ng topic na yun. Maganda nga yung Sikretong Malupit. Yun. Gusto ko din naman yung... Ay, secret. yung Hindi, shot ano, pala, shot. Shot, Oo, oo. shot. Kasi nga, tinaon namin yun dahil sa dami ng mga happening, summer happenings. Mga naginuman. Ang ganda kaya nung setup na yun. Oo, maganda din siya. Gusto ko din yung Next time, i-kick pasupa out na yan. natin yung mga nandun sa sala. Pagchupa. Kick out natin yung mga nandun sa sala kung mag-aano ulit kami. Siguro sa Pasko na. True. Nakarelate ba kayo sa shot episode? Di ba? Ang dami. Oo. Masarap balikan yung mga Naisip nyo no. Kabataan Na-realize natin. nila. Yes. Anong episode natin ngayon, Des? Ngayon, ang ganda din ng topic natin. Kasi ito, parang napapanahon na din na pag-usapan din talaga to. Actually, everyday naman may mga kinakaharap ang OFW na mga issues, problems. So ngayon, mag-focus lang tayo dito sa ating lugar na kung nasaan tayo ay nasa abroad, di ba? So tayo may mga issues tayong kinakaharap. Yes, madami. Diba? Araw-araw. Araw-araw. So, tanggalin na natin yung mga issue ng mga padala. O yan yung talagang normal na yan. Nadamay na, na natin yan, natalakay na natin. Tsaka natalakay na natin. Ay, last year, last season natin. Ngayon, itong topic natin tungkol sa mga OFW na nandito, ano ang mga kinakaharap nilang issues? Yung dito mismo sa yung ditong issues mismo. Diba? So, kahit naman Italy, basta yung kahit mga saan. Pinoy. Kasi I think naman, in general, pare-pareho naman tayo ng dinadanas. Kahit Yes. nasaan bansa tayo. Bansa. Although Correct. may mga kaibahan lang siguro yung mga pag-a-apply ng mga dokumento. Kasi magkakaiba tayo ng bansa, magkakaiba yung process. Pero halos ganun din naman siguro Yes, totoo. ang issues. So, ayan, itutuloy na natin. Excited na ba kayo? Medyo itong usapan natin kasi yung nakaraan tayo yung funny episode yun. Ito medyo seryoso. Tsaka yung yung bago yung shot na topic. Gaano kahirap? Gaano kahirap. Ang dami mong nabitin kasi nagmamadali talaga kami noon. Sorry talaga. Nagtaka sila, bakit 37 minutes lang? Sabi natin mahaba pero madali lang pala. Yan, obvious po yun. Alam niyong may lakad kami. Isiningit lang yun. Kasi may mga happenings. Oo. Ngayon naman, ngayong umagang to, itatopic natin ay tungkol sa mga issues na kinakaharap ng mga OFW. Napapanahon to kasi napakadami talaga natin kabilat kanan, kaliwat kanan. Nadidinig natin mga ganito-ganitong mga intriga, mga chismis, ganyan. So, unahin na natin, pinakasimple. Ano ba palaging sinasabi sa OFW? Ito, number 1, mayabang.
Mayabang, oo. Mayabang ba talaga kami? Hindi. Ako, depende sa tao. I mean, bakit ganun palagi ang sinasabi Siguro, pagka, ay, abroad yan, ang yabang. Siguro kasi, may certain, nabasa ko nga to kahapon. Parang may certain na change sa isang tao kapag you got out of your comfort zone. Kagaya ng pag-alis natin sa Pilipinas. Yes. Diba, na-imagine mo ba yung unang araw mo nung pagtapak mo sa abroad? Wala kang kaalam-alam sa language, sa culture, sa kung ano man yung buhay na meron sila dito. Na yung comfort mo nandun sa Pilipinas. Tapos nung tumapa ka sa ibang bansa, nawala lahat yun. So parang nag-iba yung buhay ng isang OFW kasi na-survive niya yun. Tingnan mo naman, ilang taon na ba tayo nandito? Nasa-survive natin yung ganong buhay na kayanan natin. So parang hindi naman sa sinasabing mayabang, pero parang malaking accomplishment yun para sa isang tao. Para sa isang tao. Oo. For me. Kaya naiisip minsan ng iba na parang, nag-iba na siya. Oo, parang gano'n. Pero siguro sa iba, ang dating nun, mayabang ka. Pero for you, siguro para sa'yo, parang syempre, proud ka sa sarili mo. Sino ba naman ang hindi mapaproud na? Kasi next level, diba? Oo, your future. Nakakausap mo yung mga taga-ibang bansa na iba yung lengguwahe na gamit mo, na namumuhay ka, iba yung mga gadgets na nakasalamuha mo. Tapos iba yung trabaho na napasukan mo, diba? Siyempre ako, for me, ko talagang mapaproud ako sa sarili ko. Okay, kaya ko pala. At saka hindi lang yon kasi sa totoo naman talaga, in reality, kung i-compare mo naman yung sweldo sa Pilipinas, mas malaki talaga yung sweldo sa ibang bansa. Dahil sa palitan. Oo, dahil sa palitan, di ba? Doon yun magbe-base. Yes. Kaya siguro iniisip nila na sumusweldo siya ng 100K a month. 100,000. Sabi 100K sa pera ng Pilipinas. So 100K a month, naku, sisiw na lang sa kanya yung mga ganito. Pero ang hindi kasi nila alam, yung sahod na yun is, for example, 12-hour a day ka magtatrabaho. Exactly. Hindi ka yung parang kagaya sa Pilipinas na 8 hours a day or ganito, tapos pag uwi mo kasama mo yung pamilya mo. Dito wala kang kasama. Yun ang kaibahan. Kaibahan, yes. Pero ako nung alam ko naman na ganun stereotype na OFW mayabang, abroad mayabang. The moment na nag-step in ako sa airport, ganyan na kagad ako, goodbye mga ampas lupa. Hindi mo totoo. Hoy, umiiyak ka nga nung unang, di ba? Ako kasi mismo yung ampas lupa. Uy, sa totoo lang, kasi alam mo nung nag-abroad ako, parang na-insecure ako pagdating ko sa ibang bansa. Kasi parang, alam mo yung iba yung suot ko, iba yung nakalakihan ko. Kasi ang advance nung ibang bansa lalo na nung nagpunta ako sa Netherlands. Sabi ko, ang ganda naman dito, parang hindi ko kayang, parang outdated naman yung mga natin sa Pilipinas. Parang ganun. Pero totoo ba na yung parang, kasi siguro kaya nila iniisip na mayabang tayo. Kasi itong mga OFW, mga tribida din. Kahit hindi naman tinatanong, sinasabi na, ay may lupain ako sa Pinas, may sakahan ako, nakabili ako ng kotse, nakabili ako ng bahay, 3 palapag. Pag hindi naman po tinatanong sa inyo, bakit hindi naman po binabida kayong nag-ano dyan? Di ba? Kaya tuloy na tayo na mayabang. May mga tao din naman kasi talaga na meron din namang may sinabi. Kasi. Pero I think naman para sa kanila, pinaghirapan nila yun. Sige, okay. Ba't hindi ko sige, given. Diba? Pwedeng ipagyabang. Masaya lang ako sa na-achieve ko. Sige. Pero ibang level naman yung talagang ipagyayabang mo na hindi naman tinatanong sa'yo. Uy, alam mo ba, nakabili ako ng 3 sasakyan, 5 lupain. Iba naman na yun, syempre. Di sana sinabi niya, ilan yung manok na nabili mo, ilan yung pusa, ilan yung isang aso. traktora sa amin. Char. Joke lang. Di ba? Iba yung iba na. Kaya siguro, meron din. parang kasi minsan, tayo na mismo ang
nag-out sa sarili natin na para, ay, okay, sige, proud ako. Kailangan malaman nila na meron na akong ganito, may investment na ako ng ganito. Pero ito naman pong mga ganitong instances, dapat sana, sinasabi lang, pag nagkakatanungan ng mga, ng mga, kung ano na yung mga naipundar mo, di ba? Pero hindi naman po sa sinasabi na kailangan ikaw na mismo mag-ano. Iba naman na yun. Meron din naman yung siguro yung nakikita nila sa Facebook, ganyan, nagpo-post ka, syempre pag day off mo, magbibihis ka, magsusuot ka ng mga branded na damit, syempre, di ba, nakabili ka na, nakaluwag-luwag ka kahit papaano. Iniisip na kagad nila, di ba? Ay, parang yabang naman ito. Syempre, siguro may ganun silang isip na, tinan mo naman, ito pa-post ka. Hindi nila din kasi alam, minsan once a week lang naka-day off si OFW. Yes. So talaga, i-enjoy niya yung araw na yun. Kaya talagang para sa sarili ko, di ba? Deserve, ganun. Deserve naman. At saka, ganun din po yung sa pag nag-travel si OFW. Yes, same thing. Pag kumakain si OFW ng steak, syempre po, minsan kasi may mga gusto tayong, may maganda kasi tingnan din na picturean yung pagkain, di ba? Tapos parang minamay day mo, yung ganyan. Kasi po, pag umorder ka dito ng steak, gusto ko lang anahin yan pag umorder ka dito ng steak, tapos order ka din ng salad, parang malapit na rin yung presyo niya. Kaya umorder ka na lang ng steak. Di ba? Parang ganun din naman yung price na babayaran mo, di masarap pa, di ba? Hindi naman po sa pagyayabang yun. So, the rest of the week, siguro si OFW or kami, hindi nyo alam, kumakain lang kami ng Lucky ng pansit canton, diba? Which is gustong-gusto din naman namin yan. Gulay, corned beef. Gulay. Hindi naman tayo niyan. Hindi naman yung, alam mo hindi naman natin kailangan i-post sa Facebook everyday na repolyo lang ulam namin. Yes, kaya nga. Diba? Ang hirap kasi minsan, gusto nyo kayo lang yung magpo-post. Diba? I mean, it's our Facebook. We have the right to, we have the right to post what we want. Akala ko to remain silent. Na-arresto yan. Hindi naman sa pagmamayabang. I mean, yung mga ganyan nagpo-post, syempre, they want to share din and they want to be, to feel proud of themselves na talagang ito na-achieve ko na to kasi dati hindi ko to natitikman. Correct. Diba? Totoo. Yung mga ganung Yan ang mga number one nyo sa OFW na mayabang kami. Pero sa totoo po, hindi nyo alam yung hirap sa likod nun bago sabihin na mayabang kami. At saka yun pa, sa Pilipino kasi, palaging nasanay na tayo sa salitang akala mo kung sino. Napakadali na lang natin sabihin yan sa mga tao. Bakit kaya? Nakakala mo kung sino. Hindi nyo maalam na bigay lang yung mga suot niya, yung mga ano niya. Kung sasabihan nyo na kagad, alam mo kung sino siya, ganyan. Yung diba? yung bag ko, di ba? Ang dami mga bag ako, puro Michael Kors yung mga bag. Lahat yung bigay. Tatlo yata yun o dalawa na magagandang wine. Yung isa na panalunan ko sa raffle dahil 5 euro. 5 euro. Isang number lang tinaya ako, naku pa yung nanalo, di ba? Michael Kors. Kasi isang regalo ninyo sa akin, di ba? Nalala mo yun? Lahat yung regalo. At saka sa tingin ko, may mas mahal pang brand doon. Okay lang, of course. Na mas afford ka din ng iba. Kayo nga sa Pilipinas, mga afford nyo na yung mga high-end luxury so it doesn't mean na kapag may nakita kayong dala-dala niya or suot-suot niya na grabe naman to, kala mo kung sino, di ba? Ang yabang lagi Judgment kasi talaga is very toxic talaga. Totoo. Next! So, naano na natin yan Mayabang ba? Sagutin niyo yan sa mga comments niyo. Yung Sa tingin niyo ba mayabang ang mga OFW? Mga OFW. In general. Yes. Next. Ito naman. Talagang issue din talaga. Kinakabahan sila. Ito. Mga agawan na jowa. Iwanan ng pamilya sa Pinas. Grabe. Very sensitive to, pero may mas pang pag itinapik natin to na separate. Ito pahapyaw lang po. Pag separate, mas malalim mas pa na. Mas specific yung next time. Magdidig in pa tayo sa mas malalim na. So ito yung nandito sa abroad, di ba? Ngayon, agawan ng jowa, iiwanan yung jowa, iwanan ng pamilya sa Pinas.
So, magkakaanak dito. Sige, sabihin na natin ganun na ka-worse. Oo. 'Di ba? So, anong natin dito, take natin dito? Ako syempre, nandun ako sa kasi syempre growing up conservative. Doon ako sa hindi ko naman kasi ginagawa yun. Kung sana kung maiiwasan, Oo, no. kung maiiwasan, iiwasan. Kasi nandito ka nga para magtrabaho, 'di ba? Yung main reason mo to go abroad is, I think naman in general, is to earn money, to provide for the family. Lahat ng mga OFW sa. Yes. Siguro yung iba na lang ngayon is yung explore and adventure, try out yung mga ibang bansa. Pero in general talaga, to earn money at mag-provide sa mga pamilya na nasa Pinas. Yes. So kung gagawa ka pa ng isa pang problema, na nandito ka na sa abroad, para mo na rin pinukpok yung sarili mo. Sa diba? bato. Ng bato. Kasi ng bato. pinahirapan mo yung sarili mo. Yes. At lalo na ang worst dito, yung mga bata, yung mga anak na talaga nadadamay sa mga maling desisyon na sana, kung pwedeng iwasan, iiwasan. Yes. Oo. Alam mo, sa tingin ko naman, gusto din naman nilang iwasan, kaya lang, alam mo naman, bilang tao, may pangangailangan. Nandyan na tayo. Naiintindihan natin Yes. yan. May pangangailangan, may kalungkutan, di ba? Number one reason yan, I think. Di ba? Kasi pag naglilibang, nauwi Yes. sa ganon. ganon, di Oo. ba? So, nagkakatuksuhan, nagkakadevelopan. Ngayon, lalo na pag magkasama lagi sa trabaho. Kasi nadidevelop kasi talagang feelings eh. Pag magkasama, kesa sa malayo. Yes, pag magkasama. Kasi kaya nga mas gusto mo sana nandyan eh. Kasi totoo. mas mabilis mong maibigay yung affection mo. Di ba? Kaya siguro ganun yung mainly ang reason nila. Yung lungkot. Totoo. Yung, Yes. Kasi talagang pag mag-isa ka sa abroad, talagang malulungkot ka eh. So talagang magre-resort ka. Pag nakita mo yung kasiyahan mo sa isang tao, nag-click kaming dalawa. Exactly. Diba? Nagka-developan, patay, gano'n. Tapos nagkaroon ng isang maling desisyon. Diyan papasok. Sunod na. Talagang... Diyan kasi papasok yan eh. Pero, minsan sana, kung kaya din naman nating iwasan na lang din. Para hindi na mag-resort sa mas malaki pang problema. Ang maganda kasi dyan, pagka ganyan, pagka nakaramdam ka na, alam mo yun, ikaw naman sa sarili mo, alam mo naman kung ano yung tama or kung ano yung ikahihirap mo. Paano pag palagi kang nakakaramdam, palipat-lipat ka na ng bansa? Iba naman yun. Iba na yun! Nakapunta ka na ng Greenland. Nakaramdam ka pa din. Iba naman yun, grabe na yun. Pero you have to look at yourself in the mirror. Yes. Baka there's something within you na kailangan mong i-address. Gamutin. Oo. Kailangan mong harapin, hindi takbuhan. Totoo. Diba? Kaya, dapat talaga, kung yung mga ganyan na nahaharap sa ganyang sitwasyon, talagang think before you act. Yes. Huwag mo nang madali kasing i-satisfy ang katawan. Sarili, diba? Yes. Bumili na lang po ng vibrator. I-blip niya to. Batang nanonood, Joy. Hoy, mga estudyante nanonood. Sorry. Sa bagay, maganda din na may na-educate kayo. Tanong niyo sa mga nanay niyo yan. Tatay niyo. I mean, di ba? Madaling i-satisfy ang katawan. Pero yung aftermath, pagkatapos mo nun, dun mahirap yun, yes. Kasi yung guilt mo, yes. yung hirap na dadaanan nyo as a family. Exactly. Talaga. Tapos magkakaawayan pa. O kaya naman, hindi naman natin sa na wala tayo sa natin yung ganitong pero pag alam niyo naman kung nasa mga delikadong sitwasyon naman na din kayo sa buhay, use protection. Pwede din. Di ba? Kesa naman magluwal pa kayo ng isa pang bata sa mundo, ng isang buhay sa mundo, di ba? Protect yourselves, di ba? Pwede naman bumili ng kahit anong dyan sa pharmacy. Di ba? Pwede pong ganon. Parang bago tayo makalimot sa mga sarili natin, masarap yan eh. Masarap na bagay yan eh. Ayun nga, kasi satisfaction mo talaga. Kasi talagang Pero isipin din po natin ang magiging nito outcome na sa sarili mo. Sa sarili mo. Magkakaroon talaga ng Oo, tsaka yung mga bata na produce mo na before. Totoo. At yung pamilya. Kung ayaw, kasi alam mo yung pagdadating ka na sa sitwasyon na talagang walang-wala na,
stop mo na. Kunyari, i-ano mo na, i-let go mo na yung family mo para Totoo. makamove on na sila. Totoo. 'Di ba? Then if you realize na talagang ito pala yung para sa o di let go mo na para wag ka nang go behind their back kasi mas masakit yung ganun na parang yung parang tinutuloy mo pa na parang wala lang nangyayari. Hanapan ng closure. Diba? Kasi sa totoo, mahirap yun sa mga pamilya na nasa Pinas. Na hinahagilap nila yung asawa nila sa kung kani-kanino para i-communicate sila. Whereas, dapat nga yung asawa ay talaga naman siyang nag-communicate kasi may iniwan siya doon. Kaya lang nga, dahil nga sige, may ginawa na nga siya, natatakot na siya ngayon. So, gusto niya na lang takasan niya na lang in the sense na i-ghost niya na lang yung mga tao. Pero hindi po yun kasi forever i-hunt din kayo niyan. Dapat kailangan talaga may closure. Kung kailangan i-support yung pamilya o di support. Kung gusto niyo nang ituloy yung nandito o di ituloy, di ba? Yes. Kailangan closure is ano talaga. At saka harapin yung kesa problema. napopost pa kayo sa Kaya nga kaysa post ng post napopost pa sa mga group, di ba? Tapos talagang yung masisiwalat na yung buong ano ninyo doon sa kaya nga. nababasa ng ibang mga kapwa. Kaya nga. Kababayan. Parang nakakaano naman, di ba? Nagiging na tuloy hanapan ng mga nawawalang asawa yung Okay lang kasi gano'n, pero yung mga bata, doon ako talagang na sa mga bata, kawawa sila. Alam mo, madali lang naman talaga, totoo yan. Napakadami talagang tukso sa mundo. Madali lang yun maaakid ka. Pero minsan mag-iisip din naman po tayo minsan muna. Kasi, hindi na, di ba? Hindi naman tayo nagsasalita dito as a perfect human being. Pero when it comes to situations like that, talagang mag-iisip ka naman siguro muna bago ka mag-act out. Kasi yung may consequences after talaga Tapos, tsaka na tayo magagalaiti pag na-post na tayo all the way dun sa social media. Tapos yung magulo na, tsaka tayo magsisisi or yung ganyan. Tsaka natin sinasabi na, ganyan, pinost nyo ako, ididemanda ko kayo ng cyber libel. Sino bang nag-umpisa ng gulo? Parang yung ganon. Parang ganon. Yes. Diba? Yes, I agree. Number one problema din yan ng mga kinakaharap ng OFW. I think every country mayroong mga ganyan. Hindi lang sa Malta. Hindi lang dito. Sa iba't ibang lugar may mga ganyan. Totoo yan. Next! Comment nyo naman ngayon kung saan bansa kayo, meron ba kayong mga na kakasalumuhang ganyang issue. Nag-init yung tenga ko. Next! Sorry sa mga nasagasaan, pero totoo naman yun. Okay, next. Ito, mga intriga, mga inggitan sa work. Yes. Ito ay kapwa Pilipino po ang usapan Kapwa Pilipino. Inggitan sa work, chismis, paninira, ganun din po sa work or sa flats. Or diba? Sa mga kasamahan mo. Grupo-grupo, ganun. Grupo-grupo. Ano natin meron. May ano talaga. Sobra. Madami. Oo. Kasi kahit naman sa Pilipinas may mga ganyan So talagang, sa kultura natin, talagang madadala natin kahit saan. Pero I think, alam mo, nasa taong nagkukwento yan. Pwede din. Kasi minsan, pwede din. Kasi minsan tayo, sa ganang, ng human being, hindi tayo makatanggap ng constructive criticism. Pwede. Very hard para tanggapin natin yan. Ngayon, itong taong kinukwentuhan, minsan kasi, nababanggit mo lang ba na ay naku, ganyan yan si ewan ko ba dyan, bakit ganyan magtrabaho, ang tamad ganyan. Ngayon, pag sinabi ko, nadinig ko sa'yo, sinabi ko sa kanya, siyempre, yung pagkasabi ko, parang iba yung tono. Hoy, naku, sabi ni ganyan, di ba? Doon kasi yan nag-uumpisa Yes. Di ba? Na parang sabi niya ganyan. Nabibigyan ng ibang kulay. Nabibigyan ko, parang sa'yo, wala lang naman. Parang inano mo lang. Sinabi mo lang, gusto mo lang i-release, ganyan. Ako, tamad niyang ka-flatmate, ganyan. Di ba? Parang ganon kunwari. Di ba yung ganon lang? Sige, sabihin mo na. Pero pag kinuwento sa'yo yun, nakarating sa'yo yun, huy, sinisiraan ka na ni ganito. Di ba? Doon nag-uumpisa. Very. Doon nag-uumpisa
sila Totoo. away eh, di Totoo, ba? totoo. Totoo. Madaming ganyan dito, yung mga nag-aaway-away dahil yung mga flatmate nila, may mga Oo. ganitong ganyang issue. Tapos Oo. pag, kunyari, nagsabi sa isang ka-flatmate, tapos itong ka-flatmate naman sabihin, huy, sinisiraan ka na ni ganito, ganyan, Oo, di ba? yan. Kasi Ganon. lagi mahilig natin sabihin niya, nung sinisiraan ka ni ganito. Alam niyo po, parang para sa akin, para sa tao, para pare-parehas tayong mag-mature, tanggapin natin yung Yes. katotohanan na may mga pagkukulang tayo Oo, oo. along the way. Yes. 'Di ba? Oo. Pakikisama mo sa plot, pakikisama mo sa Oo. katrabaho mo, Oo. may mga pagkukulang ka dyan eh. Oo. Ngayon, kailangan tatanggapin mo yan. In Oo. all honesty, sasabihin mo ngayon sa kausap mo, in Yes. all honesty, kaya ako nag-absent dahil ganito-ganito. Oo. Kaya ako nag-sick-leave dahil ganito-ganito. Oo. In all honesty, hindi ako nakapaglinis dahil pagod na ako. Oo. Nasa, di ba? Pag-uusap. Oh, di ba? True. Tama, mali. Oo. Tama. Oh. Kasi doon nag-uumpisa eh, sinisira. Tapos ang gagawin mo niyan, hindi mo nakikibuin. Oo. Ayoko Lalo na na. madadagdagan Oo. na madadagdagan. Nag-pile up na, di ba? Oy, sama ng loob. Oo. Kahit hanggang sa sasabog na, mag-aaway na minsan, Oo. di na Oo, magkikibuan. yun na. Lilipat Aalis ka na lang ng flat or lilipat ka na lang ng work. Ay, naku, pangit katrabaho yan. Ganyan. Oo. Ganon, dadalhin mo pa rin sa... Oo, dadalhin mo pa rin yes. yan sa Oo. ibang work. Ganun pa din. Oo. Oo. So, ito po, ano talaga eh, parang normal to. Kaya lang, kung pwedeng wag na nating i-normalize ito. True. Tapusin natin by talking with each other. Talking with, you know, calmly. At saka Like- talagang open-minded. Oo. Kung ano yung sasabihin nung ka-flat mo sa'yo or nung kaibigan mo or nang kasama mo sa trabaho, Totoo. accept it. And then you reflect na parang ganito ba talaga ako? Yes. Ngayon, kung iba naman, hindi naman pala tama yung notion niya sa'yo or mali ng akala niya, siguro ganito ka, ganyan ka. Explain mo yung sarili mo. Yes. Sabihin mo na ngayon, kinausap mo ako, sinabi mo yung side mo. Pwede bang pakinggan mo naman yung side Yes. ko? O then, explain yourself. Ganito kasi, ganito, ganyan. Ilatag yung dalawa. Mag-usap kayo ng maayos. Kasi sinasabi mo, di ba? Yes, correct. Wala tayong gusot kasi ang nakakaano nga dyan, kagaya sa sabi mo, yung merong nai-involve na isang tao sa yes. gitna, Mm-mm. yung imbes na may yung problema ka. na tao, may nunal sa bibig. Uy, may nunal ako sa bibig pero hindi ako madaldal. Hindi ako ganyan. Pag may sinabi sa atin lang talaga. Kasi ang hirap nung ganun na manggagaling sa'yo na, uy, sinabi ni ganito ka daw eh. Exactly. Ang pangit, di ba? Totoo. Na parang ikaw pa yung nag-cause ng trouble. Totoo. At saka minsan kasi, ang Oo. problema Oo. sa mga itong magkakasama, magkaka-flat, Oo. magkaka-work, minsan pag alam mo na yung sikreto, kunyari personal life ng tao na yon, tapos biglang ganon, magkakaroon ng kasiraan sa kanya, tas kayong dalawa mag-aaway. Atakihin mo yung tao doon sa issue niya. Huwag mo siyang atakihin personally. Na parang, ikaw nga sa Pilipinas, ganyan-ganyan, pinabayaan mo yung mga anak mo, ganyan. Wala po kayong ano doon. Totoo. Diba? Yes. It makes sense. Oo. Atakihin niyo yung tao doon sa issue na pinanggagalaitihan niyo, kung ano talaga yung galit ninyo. Huwag niyong idama yung magulang, yung pinsan, yung mga anak, di ba? Totoo. Kasi parang dito, dinadamay na lahat. Ang pamilya niyo nga, mga adik eh. Hindi Yung mga gano'n. Oo, Totoo. diba? Yes. Hindi yun. Yes, tama ka. May nangyayari Diba? din talaga dito Kaya yan. yun Oo, eh. oo, Kasi inaatake niyo personal eh. Pati yung past life mo Oo, eh. pati yung ano, ikaw Yung nga, pas- natanggal ka sa trabaho dati kasi nagnakaw ko ng 5 years. Wala na po yun, tapos na yun eh. Para tayo mga bata, di ba? Totoo, may naalala tuloy ako. Totoo. Kasi totoo, ganyan mga nangyayari. Atakihin niyo po dun sa issue lang. Yes. Huwag niyo pong atakihin yung tao sa mga personal na mga bagay. Wala na siyang laban dyan ilalapag niya na lang yung mga ano niya. Kaya the best talaga is to talk about it calmly. Diba? Pwede namang mag-usap ng mahinahon, yung ilatag mo lahat ng gusto mo sabihin. Problema, yes. Sabihin niya kung ano yung mga hinaing niya or yung defense niya. And you conclude na, okay, sige, ganito next time na may makita ka ulit, sabihin mo na sa akin. Yes. Huwag nyo nang ipadaan sa isa pang tao. Kasi minsan, yung mga nasasabihan natin na gano'n, hindi rin natin alam na, di ba? Na, hindi rin dapat pagkatiwalaan. Na nagiging true ba sila sa sa harap natin, tapos pagtalikod pala,
natin kung ano-ano ganito na. sinasabi. Correct. Kaya talaga, diretso na kayo dun sa tao mismo. Yes. Okay? Okay? Okay, okay. Okay. Next. Next issue. Naman, yung mga issue na tinatakal natin. Itong mga Pilipino, syempre, madami ditong mga grupo-grupong mga organisasyon. Nagiging malaking issue po kung kanino ka sasamang organisasyon, kung kanino ka maging loyal na organisasyon, kung sino ang ipagsusuportahan at ipagtatanggol mo organisasyon. Totoo. Kailangan ba talaga ng ganon? Kailangan ba nating mapabilang sa organisasyon para maramdaman natin na tayo ay, alam mo yon, na tamang OFW na tumutulong sa kapwa natin? I think hindi naman, not necessarily. Kasi kung ikaw, kusang loob ka talaga tutulong sa isang tao na nangangailangan, lalo na sa mga OFW, tutulong ka eh. You don't need a big name, to be part of something na pwede kang gumawa ng pagbabago. Like for example, na lang yung mga hindi close friend natin, yung mga Pilipino na nagtatanong, uy, paano ba maganito, maganyan? You don't have to let everyone know na, uy, tinulungan ko si ganito, ako yung gumawa niyan. Yes, You don't have to do that. Kung kailangan talaga, tumulong ka, bukal sa loob mo, tumulong ka. That's it. Minsan kasi, sinasabi nila na parang, alam mo, hindi kayo nakikisama sa org. Sorry. Wala kayong aambag sa pagiging Pilipino ninyo. Actually, in my defense, nung bago-bago tayo dito, di ba, kasali naman tayo. Very active, nagpapaliga pa nga noon eh. But syempre, dahil nga tumanda na rin, naging busy na din, and may mga... Kanya-kanya ng plano. May other stuff na tayo sa buhay. And also, may mga priorities na tayo na kailangan natin, yun ang uunahin natin. Hindi na yung kagaya dati na parang, sige, yung oras, di ba, yung oras ko dito ko lang kahit pagod na tayo. Eh ngayon, syempre, nagkakaedad na, may mga sakit-sakit na din. Minsan, kailangan mo, wala nang stress. At saka yung, in honesty din, nung mga time na yun, talagang may mga gulo talaga. And talagang, it can become stressful. Yes. So, ikaw ba na pagod ka na maghapon. Diba? Stress ka na nga sa work. Pagod ka na physically. Isi-stress mo pa ba yung sarili mo by joining? Or diba? Na ganyan. Tapos, lahat naman na pumapasok sa inyo, puro negative. Toxic ka. Diba? Ano ba yung mga pinag-uusapan sa mga ganyan? Huy, alam mo ba, si ganito, si ganyan-ganyan. Ganun lang naman, diba? Orphans. Diba? Na parang, ikaw ba, in your right mind, magpapakahirap ka ba ng ganun? Na hindi ka na pwedeng ma-stress, stress mo pa yung sarili mo. Diba, ang dami na nga pong mga kababayan dito na na-atake sa puso, mawalang, napapasintabin. Diba? Dahil sa pagod, sa, I don't know, sa stress. Sa family, hindi, yung iba ang babata pa. Na all of a sudden, bigla na lang, mawawala. Diba? Nakakagulat. So, ibig sabihin, yung stress talagang nakakadagdag siya ng sa buhay. So, talagang kung maiiwasan mo. Ay, tsaka hazard siya sa health. Diba? Totoo. Ayun yung mga nagsasabi po na hindi ka nakakatulong sa komunidad mo. Who are you to say that? Yes. Diba? Who the fuck? Bleep! Diba? Who are you to say that? Kung ikaw po, marami kang oras at marami kang time tumulong. Go ahead. Yes. We are very happy for you na nakakatulong ka pala at nakaka-contribute ka sa pagiging Pilipino. At pero it doesn't mean na hindi kami nakaka-contribute. Yes. Dahil may mga natutulungan kami, but we don't hindi na kailangan. Hindi na kailangan isiwalat sa, oy, natulungan ko si ganito, natulungan ko si ganito. We don't have, nasa karapatan namin na hindi na dapat sabihin sa inyo yung mga ganyan. At saka nung mga time na tumulong kami ng bonggang-bongga sa community, ay hindi naman kami naghanap ng kapalit. Diba? Kahit na thank you, okay lang wala. Diba? Masaya kasi, masaya yung time na yun eh. Although it can become stressful, pero masaya. Kasi yung time na yun, sabihin na natin, konti pa lang ang mga Pilipino sa Malta, hindi pa ganun kadami organisasyon, hindi pa ganyan nag-aaway-aaway sa pera. Sa mga
anong tawag dito, kung sino tutulungan, kung sino ganyan. Totoo. Noon, parang napakasimple lang. Kung walang pondo, maghahanap ng pondo. Tapos, ayun, nai-spend lang yung pondo sa ganon, snack, mga ganon lang. Yung iba ngayon pantulong sa Pilipino. Iba na yung gustong kapuntahan, go ahead. Kaya parang yung sasabihin mo pa sa ibang Pilipino na, hindi kayo sumasali sa mga organisasyon. For what? Diba? For what? Diba? Bakit? Kami na mismo ang organisasyon sa sarili namin. Masyado po namin mahal ang sarili namin at ang mga mahal namin sa buhay para bigyan pa namin ng stress. Ang buhay namin. Yan na nga yung sinasabi nila. Been there, done that. Yes. Nagawa na po namin yung part namin sa community. Sana kung sino naman yung mga fresh blood dyan, young blood, sige, kayo naman po. Kung gusto nyo naman tumulong, go ahead. Maganda yan! Go! Andito pa din naman kami to help. Yes. Yung may mga nagtatanong pa din sa atin ngayon. may nagtatanong pa din. Yes. Open naman tayo to help kung mayroon namang may tutulong. Po. Pero hindi na kailangan Saka nandun pa rin naman yung support natin. Yes. We still go to the community event. Oo, lahat naman ng mga events pinupuntahan natin. Pinupuntahan pa din Wala namin. din naman tayong porket kaibigan ko Hindi si ganito. naman porket hindi na kami nagsasayaw ng paparazzi sinayaw namin nun eh. I'm a biggest fan of part of you until you love me. Meron pa isa. May isa. Opo, nag-perform po kami. Diba? Pati video, roll, video. Nawa yung mga Independence Day nun, isang hall lang tayo. No? Diba? Ang daming, may isa pa tayong sinayaw. Oy, kayo lang sumayaw lang. Hindi ako kasali nun. Bahala kayo dyan. Yes. Hindi ako dancer. See? Kung maglalabasan lang ng evidence, ang dami namin pong Hindi nga problema kasi dati wala pa masyadong Facebook. Kaya hindi pa ganun ka... Madami po kami picture. Yung hindi ito, binanggit ko lang po, pero wala na to. Nung panahon po ng COVID, blindly, kahit kanino nagbibigay kami ng mga suporta, wala pang nakagawa niyan. Nagbahay-bahay tayo noon. Nagbahay-bahay, delivery pa ang inyong goods. Ang kotse ba? Ano pa nun? Ilang kotse tayo nun minsan, no? Tatlo, Tapos, apat, sige, sa ganitong lugar kayo, ganitong hanggang lugar Gucci kami. pa, May listahan tayo ng mga address. Tapos, goods talaga. Din sa mga tumulong noon. Nung time lahat. na yun. Bumaha ang mga suporta donasyon noon. nung time na yun. Ang donasyon po na natanggap namin noon ay mga goods. Hindi po pera. May pera, pero pinambili natin ng goods. Bigas. Bigas. Yan, yung mga pagkain. Kasi po nung nagka-COVID, karamihan po sa mga Pinoy ay nawalan po sa trabaho. Nawalan ng trabaho. Yun. Yung mga naiwan dito na nawalan ng trabaho, yun talaga ang pinuntirya natin na matulungan ng time hanggang sa may mga nagalit na nga sa akin nun kasi parang di ko naman kilala. Tapos kinwestiyon ko kung wala ko ba talaga kayong trabaho. Di ba kasi kailangan mong tanungin yun Tapos nagalit siya, sabi, yun, ano-ano na. Alam mo yung mga Pilipino may sasabihin talaga sila. Meron nakalimas na po yan, tapos na po. Pero gusto ko yung ginawa natin na yun kasi talagang yun ang highlight ng pagka-Pilipino namin. Pero yun, walang nakarinig sa Facebook na, ganito yung ginawa nila. Wala kayong sa amin. Hindi na kasi kailangan para ipagyabang yung mga totoo. Pinopost lang namin nun yung mga picture na nade-deliver lang, at tsaka ongoing. for transparency, ito yung dinonate magkano, lahat yun nadala sa ganito. Totoo. Yung wala kaming ginastos doon na pangkain namin. Totoo. Yung pangkain natin. Pati pangkain, donate pa din yun panggas natin. Wala tayong kinuha doon. Hindi yung pagkain, di ba may nagdadala sa atin ng ulam? Ayun nga. Nagluto si mama, nagluto si ate, Yun ang donation ng pagkain. Totoo. Pero lahat ng pera doon. Yung panahon po Talagang ng pandemic na yan, totoo yan. At saka alam nyo po yan, kayong mga nakasaksi. Totoo yan. So, okay. Next! Galit yard. Next! Ito naman, isyong kinakaharap again ng OFW. Ito, palaging ganito, agawan ng work, employer, lipat ng work, agawan ng part-time, sulutan ng mga amo, naka-witness ako ng mga... May mga isyong ganyan. Nung mga kakilala noon. Pero noon pa yun, pero ngayon parang wala na rin. Kasi mahirap mag-apply ng ID ngayon.
Dati kasi madali lang. Oo, dati. Kaya dati kung Liwat-liwat ka ng work, okay lang. Oo. Pero tsaka yung mga kakilala ko na nasusulutan ng trabaho, madali silang nasusulutan kasi pag nagbakasyon ka, pagbalik mo, wala na yung trabaho mo. Kasi 'di ba, ang sistema dati dito pag kunyari magbabakasyon ka sa Pilipinas na isang buwan or sa ibang bansa na isang buwan, maghahanap ka ng kapalit mo. For example, part-timer. Pero yung iba, nasusunod nga dahil nga ganito, ganyan. Kasi nag-end up na yung part-time na ang kinuha. Oo, ni Amo. Pagbalik mo ngayon, wala ka na palang trabaho. Yan, na-witness ko yan sa mga kilala dati. Yes, totoo yan. Totoo nangyayari yan. Pero ngayon, mahirap na ngayon kasi nga, mahirap nang mag-apply ng ID. Kahit ngayon, maglipat-lipat ka ng work, mahirap na po talaga. Oo, totoo. At mahal na. At mahal. Ang new application. Oo, kaya mag-iisip-isip na. Yes, kung bago kayo maghanap ng trabaho, mag-isip kayo 1, 2, 3 beses. Ilista nyo lahat ng pros and cons. 600 euro is more likely 4,000 pesos. 40,000. 40,000. So, bayad po yun. 40 to 45,000. For a year. For a year? Yes. For ang application mo, first application mo for a change employer. For your visa, for 1 year. 1 year yun. 40,600. 600 euro. Ang minimum dito, nasa 800 na lang, di ba? Totoo. So, walang nang natira sa'yo. So, wala nang natira sa'yo, 200. Di ba? Kaya talagang mag-iisip ka bago ka lilipat ng Totoo. Ngayon, ito naman mga nang-agaw din ng employer. Siguro talagang, sige, sabihin na natin, kapit sa patalim na sila. Ang ogag nyo rin po. Wala din po kayong isang sa tao, Pero no? totoo, diba? Ganun din talaga. Oo, ang garapan nyo din po. Yan lang talaga hindi ko maintindihan kung bakit may mga tao talaga. Sa part na yon ang kapal nyo po. Diba? Kasi parang, naman pinagkatiwalaan ka nung kababayan mo na, sige, while nagbabakasyon ako, I trust you na ikaw muna dyan. Nandun yung pagtitiwala sa'yo eh. Tapos bigla sinunod mo. Di ba? Parang, ang nyo po hindi ko talaga yun naintindihan. Parang, mapapakamot ulo ko talaga na parang may ganun wala na talaga. akong employer. Di ba? Ganun pagkakataon talaga. Totoo. Kaya kailangan din talaga, minsan mag-iingat ka sa mga pinapapasok mo sa amo mo. Yes. Sa mga pinapakilala mo sa amo mo. Huwag po tayong pakilala ng pakilala. Okay, Pilipino po tayo. Sige po. Tayo po ay magtulungan. Kasi tayo eh. Oo eh. Kaya lang po minsan, hindi nyo po alam na kung anong nasa isip na itong nire-recommenda ninyo. Kaya ang hirap mag-recommenda, bes eh. Totoo. Never. Kaya totoo. Kahit yung mga nire-recommend, talagang mahirap. Ay, hirap mag-rekomenda. Doon ka kasi masisira talaga eh. Ang ganda ng tingin sa'yo, tapos nag-rekomenda ka, boom, palpak. That's it. That's it. Pabalik lang dyan sa mukha mo. Pero totoo. Diba? Kaya minsan sana... Ingat. Kaya minsan sana pag nire-recommenda tayo, sana ibigay natin yung best natin kasi nga nandun yung pangalan ng tao nakataya. So pag nire-recommenda po tayo, ibig sabihin may trust po sa atin yan. Totoo. Huwag natin sirain dahil lang sa konting na nasisilaw tayo sa mga bagay-bagay. Totoo, tama diba? Tama yun. Mas po ang loyalty din na dapat mas nyo yan, Loyalty priority goes a long nyo. way talaga. Oo. Kasi pag naging talagang loyal kayo sa job nyo, it will pay. Yan sa inyo eh. Iba naman na syempre, kung ito talaga yung sukdulan na yung hindi nyo nakaya, at saka talagang sobrang stressful na yung work sa inyo, then talaga, maybe it's time na mag-resign ka na or lilipat ka ng trabaho, then maghanap ka na ng work. Talaga, ikaw na mismo ang gumawa para sa sarili mo na, ito siguro ang kailangan ko. So, maggagawa na ako ng solusyon para sa ikabubuti ng kalagayan ko. Yes. Diba? Ayusin mo bago mo iwanan. Yes. Or bago ka mag-complain, alam mo yon, yung sabihin mo yung mga bad blood. You have to reflect yourself na din. Tapos, minsan, yung iba naman, dahil kasi sa kakakinig ng meron kasing mga Pilipino din na, huy, mag-apply ka dito, ang ganda dito. So, ang laki ng bigayan. Totoo. Diba? Yes. Meron po tayong mga ganyan mga kababayan. Ang laki ng bigayan, ganito pa yung oras, ganyan. Pero, ang hindi nyo alam,
hindi nyo pala kaya yung ganun trabaho. Totoo. Diba? Yes, Mas yes. napapasama. Oo. Mas nagiging, kumbaga na-downgrade. Kasi, hindi yun dapat sa inyo. Hindi yun parang malaki nga yung yun. bayad, pero hindi mo naman pala ganun ka yung trabaho. Oo, at Diba? saka, kaya naman, mas kayod kalabaw ka pa Yes, pala. yes. Diba? Kaya minsan, yung pong mga nag-ano na yan, nagre-recommenda na yan, nagsususul sa inyo Totoo. na, lumipat ka na dyan, mag-resign ka na dyan. Pag-isipan nyo po yan mainam na mainam, Totoo. mabuti. Kasi, minsan po sa kagustuhan nating maghanap ng mas madaling paraan, doon tayo napapahamak. Totoo. Napapahamak. Kasi tama ka, kasi kung yung trabaho pala na yun is good for them, tas para pala sa'yo, iba pala, Hindi talagang ang... Many mo pala kaya, Diba? sige ka. Di Sige. sayang na naman yung 600. Hanap ka na naman ng trabaho. Diba? Kasi Diba? madali po Hirap. tayong masilaw, yes. Madali Sa pera. yan. Sa pera, madali yan. Pag sabihin ko lang na ang laki ng sweldo dito, mas malaki pa sa tinatanggap mo ngayon, gusto mo Lilipat na yan ka na. Oo, lilipat ka na kagad yan O hiring sa ganito, ganyan-ganyan. Pero isipin po muna natin, kaya ba natin? Yes. May kapasidad ba tayo? Okay ba yung mga katrabaho natin? Yes. Hindi nyo alam, kaya pala laging hiring doon. Resign din ng Resign yung mga tao. Yes. Totoo. Diba? Totoo yan. Kaya wag tayong masyadong magpapasilaw sa mga ganitong mga Diba? Yes, I agree. Correct. So, work is work lang tayo pero patas. Tama. Maging patas tayo. Totoo. Yes. Wag Wag man lamang. Wag man lamang. Wag man lamang, wag man loko. Yes, totoo. Maging tama lang. Tama. Ito naman. Ito ang mga isyong kinakaharap ng yung pagsama-sama sa mga barkada pag-i-start ng mga bisyo-bisyo. Ganyan. Anong natin dito? Alam mo, sa tingin ko dadaan ka na na face. Parang yung pag-usapan natin nung nakaraang episode yung sa shot. Kasi dyan nag-uumpisa dadaan ka na sa ganyan face na mag-iinuman kayo. Dadaan. Pero wag ka lang yung parang ubus-ubus na lahat ng pera mo. Ng mo para lang sa kabarkada. Kabarkadahan. Dapat isipin mo din na kailangan maitira ka, may budget ka, para sa Ganon din ang pagiging kasama na din doon yung pagiging maluho ka sa sarili mo. Yes. Yan, yung mga branded things. Kasi kinakikisabay ka sa tropa. Or bibili ka ng mga alahas, ganyan. Siyempre, utangin mo or papahulugan, ganyan. Basta lang po, afford lang natin. Yes. Huwag po tayong umabot sa point na na Facebook na naman tayo dahil, ay, sige nito ayaw pa magbayad ng utang ko, yung kakapal mo, te. Ganyan. nung nangihiram ka sa akin, ganyan. Ang daming nasulat na doon sa'yo. Diba? Samantalang ang utang mo pala, 500 lang. Diyos ko! Yung buong dignidad mo, na doon. Mahirap kasi pag magpapadala ka sa pressure ng barkada. Like for example, lahat naman tatama ka, lahat tayo dumaan. Kahit kagaya ko, hindi naman ako umiinom dati. Pero nung napabarkada ako, talaga nasubukan ko na uminom ng mga hard, yung bad influence here. Hindi, ganito kasi yan. Ay, ginusto niya yun. Nagpa-party. Hindi, yes, I agree. Talagang, nag-decide ako sa sarili ko na I will try this. Yes. Pero dumating din naman ako sa point na enough na. Kahit naman, di ba, kayo nagiinom, pero ako hindi na. So, nasa sa tao yan. Pero kung talagang malakas yung padala ka sa pressure ng barkada mo na, uy, sige na, gumanito ka na. Mahirap kasi talaga. Pero meron din kasing mga tropa na pipilitin ka. Pipilitin ka. Tapos, sasabihin sa'yo, higi na, subukan mo na. Mag-sick-call ka na bukas, tumawag ka na ng sick leave ka na. Ganyan. Huwag nyo din naman po yan makasanayan. Kasi gawawa din naman po yung tao. Yes, baka mawalan siya ng job, kasi yaya nyo na. Diba?
Totoo. Maintindihan mo yan isa o dalawang beses dahil sa celebration. Oo. Sobrang Pero saya, ganyan. Not every time. Pero not every week. Oo. Diba? Kaya nga talaga, mag-iingat ka Oo. mag-iingat ka talaga sa barkada na sasamahan mo. Totoo. Kasi kawawa din po yung tao may ipit sa job niya. Of course. Oo. Kasi talagang nandun yung influence eh. Oo, totoo. Diba? Nandun doon talaga, maano mo talaga, mararanasan mo talaga yan na ma-influence. Under the influence of friends. Oo. Kahit nga, kaya nga 'di ba, simula pagkabata sinasabihan na tayo ng mga magulang Totoo. natin. Oh, you choose your friends. Yes, Your friends are wisely. what you are, 'di ba? Yes. Parang gano'n. At Sino saka yung mga kaibigan mo, yun ka. Oo, control. Hold on. Talagang mag-control ka talaga. Minsan, dapat pag enough is enough na, uwi ka na. Oo. Huwag nang gusto mo yung gumagapang kagaya. Pero sa atin naman kasi, hindi naman araw-araw yung time na yun. Oo, yes. Parang once a month na lang yata. Minsan nga, once in a blue moon lang Maintindihan nangyayari. po, Once a year lang nangyayari yun. Oo, pinagdadaanan po. Pero pagka naman nasira na po yung trabaho nyo, yung personal life nyo, baka naman Mahirap na. mag-isip-isip na para Yes. tumigil, di ba? So, It doesn't mean naman na i-end yung Oo. friendship nyo sa kanila. Totoo. You can learn how to say no. Yes. Diba? Pagka inaya ka nila, talagang kahit Oo. anong pilit nila, sabi mo, hindi pwede kasi ganun Oo. talaga eh. Yes. Ngayon, kung ayaw makinig at kung ikaw pa talaga yung masama dahil nagnano ka para sa sarili mo, then maybe it's time Yes. to, let go of your friends. Yes. Na talagang maghanap ka na Oo. ng ibang friends or yung mga friends na makakaintindi Oo, sa'yo. Ganun. Totoo. Ganon din po sa pag-i-splurge sa sarili. Yes. Yung mga pagbili ng mga ganyang gamit. Oo. Pagka, ano lang po sa means nyo, di why not? Oo. Pero pagka naman, kailangan nyo pang mangutang at kukulitin nyo pa yung kaibigan nyo, sige na, bigyan mo naman ako 100, ganyan-ganyan. Mahirap. Para po kayong gago. Ang hirap nga naman. Oo. Pautang ako. Di ba yung nang-aabala ka Totoo, pa ng totoo. tao Oo, totoo. para lang mapagbigyan yung kapritsyo mo. Yung kapritsyo mo. Hindi po yan Mahirap, maganda. mahirap. Hindi siya maganda. Yes. Totoo. Madami pa namang, Diyos ko, hindi mauubos yung mga luxury branded. At saka, for na yan. what? For Yung what? mga yan ang, things na yan. Yan ang hindi ko talaga Oo. maintindihan na bakit kailangan mo, sige, sabihin na natin may pera ka. Na, Oo. bakit kailangan mo pang ilusta yung pera mo para lang sa branded na Isang- meron ka ano. bang kailangan patunayan? Pero minsan Diba? kasi maganda talaga yung branded Oo kasi naman. it will last long. Oo, maganda din naman Oo. yung quality niya. Pero yun nga, kung hindi mo afford, bakit Ayun, yung mga hindi afford talaga kung yun. hindi mo afford, ba't kailangan mo pang ipilit? Oo, wag ipilit. Ano yung sarili mo, ilagay yung sa sarili mo na ang Sa perfect mo, sitwasyon, oo. ang ganda ng damit mo, pero yung bank account mo pala, Zero. minus na, Oo, ang laki totoo. ng credit mo. Oo. Yung mga ganun. Tapos puro utang ka pa kung Oo, kani-kanino. ang Yun, hirap. mahirap. Ang hirap ng, ang ganda nga ng damit mo, ang ganda ng sapatos mo, pero sa gabi, hindi ka naman makatulog. Paano ko kaya babayaran si ganito, si ganyan? Kaya nga, Diba? Ang totoo. hirap. Kaya minsan, iba-budget po natin yung pera natin. Kung ano lang po yung susobra, Oo. yun pwede na po Or may siguro. sale, ganyan, Oo, diba? Yan, kaya sale, oo. Kung nakakaluwag-luwag, go, sige, go. Tama. Kung kaya nyo, Or, go. Gawin niyo po yung ginagawa namin. Hinihintay na lang namin na mag-birthday kami. Saka nare-regaluhan. Totoo, yung mga bag ko na, regalo lahat sa akin. Regaluhan ka. Oh. Pati nga yung sapatos ko. Ito na. Last na. Ang haba nito eh. Last. Alam niya last night. Oh. Eto, mga issues ng OFW. Oh. Nasi-challenge ba yung si OFW kasi nasi-challenge yung faith niya minsan dahil nasa abroad siya. Oo. Hindi na siya Ang bilis ko hindi na siya ganon ka-faithful, Kainit sa... sa paglilingkod, sa kanya, o sa above. Siyempre, alam natin lahat yan. Ako, di ba minsan, kagaya sa Pilipinas, iba yung church setting doon. Yes. Like ako, iba yung setting namin sa church na kinalakihan ko, hindi kagaya dito, ganyan. So, magkaiba talaga. So, may time talaga na talagang matitest yung faith mo. Talagang manlalamig. At saka yung, ako personally speaking, nung unang taon ko sa abroad, talagang hindi ako nakapagsimba kasi nagtry ako maghanap, pero wala akong mahanap dun sa Netherlands.
So talagang hindi ako nagsimba. Talagang doon talagang nanlamig. Talagang Yung nawala nanghina talaga. Bumaba. Oo, kasi ako, alam mo naman ako, di ba? Totoo. Talagang maano ako na tao. Kaya nga. Parang doon talaga na-test talaga. Tapos pagdating ko dito, medyo yun, nag-init na naman kasi Nag-revive nakahanap ulit. ako ng Tama. church, ganun. So, talagang naiiba siya na nasusukat talaga Tama. yung faith mo minsan. Pero para sa akin naman, it doesn't matter kung ka-join ka ng isang religious group. Diretso naman yung ano mo kay Lord of course, communication of mo, yung belief mo. Of course. Diretso ka naman. Pwede ka namang magdasal sa Mag-praise kanya. and Every time praise. of the day, kahit anong oras. Basta maisip mong kailanganin mo or kahit di mo kailangan. 'Di ba? Pwede ka naman diretso sa kanya. Minsan kasi kasali ka nga sa grupo na yon, pero kabaligtaran naman yung inaasal mo. Huwag ka na mag-Jesus, Jesus. Ito! Di ba? Maraming ganyan. Ang dami mo yung active sa simbahan. Di Tapos, ba? Yes. Mas napapakulang lalo si Jesus sa krus sa ginagawa tapos, nyo. laman pala ng Facebook po. Oo, puro laman ng Facebook, mga ano, tapos puro paninira sa kapwa. Diba, naninira pala sa kapwa, nanchichismis. Ang pangit din. Diba? Na parang nakikita ng ibang tao na, ay, ganito, nakikita ko to sa ganitong simbahan, pero yung ugali niya ganito. Dapat nga sana ang ditong religious group ay para i-afflict yung faith mo kay God. Pero hindi para i-uplift mo yung sarili mong judgment sa ibang tao. Sana ganun ang maging epekto sana sa'yo eh. Kaya lang, minsan iba. Nadadagdagan ko yan kasi mahirap din lalo na minsan. Sa church kasi may yung mga Pinoy kasi di ba madali yan man-judge. So minsan, pagka kunyari nakita ka ganito, tapos may kasama ka, ganun. Uy, silang dalawa, ganyan. Yung ganun. Kasi yun, rampant yan sa simbahan. Tapos, imbis na nagsisimba, yung pagchichisman ka, pagkatapos, uy, nakita ko si ganito, nagsimba, ganyan. So, ikaw, parang, magsisimba pa ba ako? Nandun naman lahat yung mga, hindi ka na magsisimba, kasi tapos, imbis na ang saya ng linggo mo, ganyan, masisira kasi maririnig mo yung mga Pilipino, ginajudge ka. Sila pa talaga, yung alam nyo po talaga, sa totoo lang, dahil member ako ng mga dito, yung religious group, church din talaga. Yung mga foreigner, wala ka talagang maririnig sa kanila dito, yung mga ibang lahi. Sa Pilipino ka lang may maririnig. Talaga na, uy, si ganito, si ganyan, ganito. Ang pangit tingnan. At saka ang pangit na parang, sige, hindi ako nagsisimba para sa kanila. Pero, nagsisimba rin ba sila para manira ng kapwa? Oo nga. Diba? At saka, nagsimba ka ba doon para magdala ng, kademonyo? At saka maghanap ng i-judge mo sa, diba, na pagkapasok mo pa lang, nakita mo si ganito, huy, si ganito, hindi maganda yung suot niya. Ayan tuloy, lalo kang naaano sa kasalanan. Imbis na pagpasok mo magpasalamat ka sa Diyos na, ay, salamat po sa buhay, na may nandito, nakakapagtrabaho pa ako, ganito. Na naman ako, diba? Para maglingkod sa'yo. Hindi para, uy, si ganito, pagpasok mo pa lang. Exactly. Ikli ng suot niya. Totoo. Ay, tsaka yun ba, tatanungin pa kung anong ginagawa mo dito sa Malta? Gano'n ka nakatagal dito, Ning? Uy, di ba may pamilya si sa ganito sa Pilipinas? Ba't iba na yung kasama? Ay, nakakaano na lang. Minsan po, pipiliin nyo din naman yung lugar pagkasimbahan. Yun naman gawin yan. Diba? Tapos minsan pagkatapos ng simbahan, pagkatapos pa ng ganun pa sila. Pagkatapos, nakakaano kasi, di ba? Na parang, mo ngayon, yung simbahan namin ngayon, walang judgment, you are very welcome to come as you are. Kasi, si Jesus nga, hindi naman nagja-judge. di ba? Kaya ka nga nagpunta sa simbahan kasi you are a sinner. Yes. Para babawasan mo nga yung kasalanan mo. Lalapit ka sa Diyos para siya yung magligtas sa'yo, siya yung sa'yo. Hindi yung ibang tao na ipiplease mo yung ibang tao. Nauuwi lang tuloy sa ganun eh. Kakalo. Kaya diba? Antayin nyo naman, huwag naman sa loob na simbahan, pumunta naman kayo ng McDo. Lumayo-layo naman. Okay, hintayin nyo na yung Lunes.
Wag naman yung linggo-linggo. Di naman tayo perfect na talagang Pero totoo. parang, di Pero ba minsan, speaking in my own experience, kaya minsan yung ibang tao na hindi na nagsisimba din. Totoo. Hindi na lang tuloy din na nakikisalamuha sa ibang mga Kaya mga Kristiyano, sana. Nagiging ganyan. hindrance tuloy sa kanila, no? Kasi ang Totoo. dami mong inuumpisahan ng chismis na ganyan na nauumpisa yan. Totoo. At saka sana, minsan isipin din natin, era of na ngayon, evolution na ngayon, wala, yung mga iniisip nyo na, iba na yung ginagawa ng mga tao ngayon, nag-upgrade na lahat ng tao. Tsaka kung may problema pala kayo sa mga tao, yung may inisip, pagdasal nyo na lang sila. Exactly. Diba? Why not pray for them? Why not, or talk to them directly? Uy, Totoo. meron ka bang pinagdadaanan? Bakit ganito, ganyan? Pero Diba? tapos, pagtapos nilang sabihin nyo, gaganyan, uy, kakasimba ko lang. Parang saan yung pinagsampal nyo yung bibig ko? Totoo yan. Diba? Uy, sorry po, Lord. Totoo. Kahit nga ako pag ganyan, ay nako, sabi ko, magkakaroon din naman ako ng kasalanan. Mamaya na akong gabi magdadasal. Sa last na. Kaya bago po kayong mag-judge muna, tingnan nyo rin muna yung sarili. Yes. And if you want talaga na, kunyari may mga tao kayo na pinagpipray, encourage nyo sila by your own actions. Yes. Not by the words that you speak and Oo. against the other people. By your actions. You have to start sa sarili ninyo. Sarili ninyo, yes. So marami tayong i-check sa sarili natin, mga OFW. Mga issues natin. Yes. Self-reflection. Yes. Di ba ang dami namin natatopic? Kayo, yung mga ibang podcast, ang tinatopic lang, isang topic lang sa isang araw. Kunyari, halaman. Doon lang umikot yun, ha? Kami, Iba-iba. tinatackle namin lahat. Iba-iba, maganda Para to. sa inyo. Yan. Yeah, kaya mag-comment kayo if you're Yes. facing real life issues talaga as an OFW. Dagdag nyo pa yan. Baka may part 2 pa tayo. Totoo. Usapan natin yan. Daming part 2 Pag may gusto kayong patamaan. Char! Wala kaming pinatamaan dito. Wala. Yung friendly lang namin talaga. Nadamay na naman siya today. Ayan, Okay. oo. Ay, don't forget to subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe and like, share nyo tong video na to sa mga kaibigan, kapamilya. Yes. Yung mga OFW na nakarelate, maraming salamat po. At continue Yes. lang po kayo sa pagsubaybay. Yes. Nasa IG po kami, TikTok, IG, Instagram, Facebook, TikTok, oo. Facebook, YouTube. at Spotify. Yes. Please. Every 2 weeks, meron po kaming bagong episode. Pero everyday, Yan. meron tayong mga content at saka talagang Mga interactive na mga reels. posts. Little clips. Oo, tsaka mga Yes. posts and questions doon sa Facebook page natin. Follow nyo po yan. Huwag na po kayong mahiya kasi merong mga nakikita kami sa daan ni May. Parang, may napanood ko kayo ganyan. Huwag kayong mahiya, mag-join lang kayo doon. Walang yun. Shout out sa mga katrabaho ko. Yes. Nanonood mga katrabaho ko, sinishare doon sa group chat namin. You see? Anong topic nyo ngayon? Shout you out, see? guys. Salamat Okay lang po sa po inyong yan. lahat. Yeah. Maganda na naaaliw namin kayo sa munting oras na to Oo. at saka sa munting paraan na to. Yes. Hindi rin naman po na gumising kami ng maaga para lang dito ganyan. At enjoy din naman talaga namin kasi. Sino ba yung gumigising ng maaga? Oo, layo kasi ng bahay ko eh. Ayan, palagi po nating tatandaan na ang lahat ay nadadaan sa maayos na usapan. Bye! See you next episode! Thank you! Ang gabo niyo mabuhay!